Purihin po natin na ating Diyos na buhay. Saan po yung inyong mga kamay? Palakpak po muna natin sa ating Panginoon. Oh, glory to God, glory to Christ Jesus. Pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng manonood mamaya sa playback po. Pinagpalang araw po sa inyong lahat dito. Pinagpalang araw din po sa inyo. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Yung mayroon pong akay, pakidala po dito sa gitna at atin pong welcome. Kapatid, dalhin niyo po dito. Palakpakan po natin ating kapatid. Amen. Glory to God. Dito ka lang muna, sister, at ikaw ay aming welcome. Meron pa. Papuri sa Diyos. Dito ka, kapatid, sa gitna. Dito lang muna kayo at kayo aming kakantahan. Huwag kayong aalis. Sa pamilya, kami nagaganap na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagaganap na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Maraming salamat mga kapatid na dahil hindi nyo binigo si Lord sa kanyang panawagan sa inyo sa araw na ito. Bago lang po kayo dito sa gawain ni El Shaddai. Amen. Glory to God. Kung ganun po, ang ibig sabihin po ng ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Foundation ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang ibig sabihin po ng El ay God, ang Shaddai naman po ay Almighty. Mayroon po yan ibig sabihin, the God who is more than enough, the all-sufficient one. Nandyan po yan sa Genesis, sa Book of the Bible. Sa Biblia po, sa Book of Genesis po yan lahat matatagpuan. Ngayon po, mayroon po tayong gawain every Monday po. Hanggang Friday, dito po tayo sa St. Joseph. Nag-start po tayo ng 11:30. Matatapos po tayo ng 2:30. All the way na po yan, Rosary, Mass, and then gawain po yan. Kaya po, pag Saturday and Sunday po, nandun po tayo sa Saikong Sacred Heart Church po yan. Pag Sunday at Saturday po yan. Ngayon po mga kapatid, may hawak po kayong mga panyo. Yan po ay aming dinarasal as prayer partners or covenant prayer po natin yan sa gawain from 6 a.m., 12 at saka 6. Kahit na po oras-oras, basta't kayo ay may time. Ang nakasulat po dyan sa panyo ay yung salita ng Diyos. Ayon po sa inyong pananalig, pananampalataya, kung kayo may mga problema, suliranin, dasalin nyo lang yan. And by faith, answered prayer kayo doon. Amen?
Amen. Ngayon po, gusto po naming malaman taga saan po kayo sa atin. Good afternoon, everyone. My name is Amy Rose Camiging. I'm from Negros Occidental, Cadiz City po. Negros, palakpak naman dyan. Hello po, my name is Fatima Malambog from Bugay, Cagayan Valley po. Cagayan Valley. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Ano pa ang araw ng mga day off ninyo po? Monday po. Actually, kabababa ko lang po. Sige, maraming salamat sa inyo mga kapatid. At mayroon pa po tayong mga bookmarks. Nakalimutan. Hello po, good afternoon. I'm Sis Rona from Monday Group. Ibigay ko lang po yung bookmark. Galing po yan sa council natin. Diyan po nakasulat yung schedule ng ating gawain from Monday to Sunday. So, anuhin nyo na lang po yan. Pwede nyo po yung ilagay sa inyong Bible. Thank you. Nawa ito po makasama namin kayo every Monday. Fatima and Amy po. Amy. Sis Rona, ha? May pahabol si Sister Rona. Sige po, maraming salamat po. Nawa hindi po ito ang una at huli ninyong pagdalo sa pagsama sa amin. Bagkus ito ay simula pa lamang. Kaya maraming salamat mga kapatid. Pwede na po kayong pumunta sa inyong mga upuan at tayo po ituloy-tuloy na. Once again, God bless you. Maraming salamat po. Sige po, thank you. Amen. Palakpakan natin ating Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Dadako na po tayo sa sharing portion. Sino po ang mga pinagpala? Taas ang kamay. Amen. Talagang napakabuti ng Diyos. Kaya naman kayo nandito dahil mga pinagpala kayo, di ba? Amen. Glory to God. Ang una po, pumunta na sa harap. Amen. Halika kapatid. Palakpakan natin ating Diyos. Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid sa pananampalataya. Gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating Amang Yahweh El Shaddai dahil lumipas po nung March 4 po is 51 years old na po ako. Pero hindi ko po yun kiniklaim na 51 po, sabi ko 15 years old. Tapos, pinapasalamatan ko rin po dahil ngayong araw na ito po ay aming 26 years wedding anniversary po ng aking asawa. Ako man po ang naging breadwinner ng family namin. Pinapasalamatan ko po yun dahil hindi po ako naligaw ng landas. Ang sabi nga po nila, ang lagi ko pong sinasabi, love will keep us alive. Yan po yung lagi ko na lang pong kinakanta pag inaano po ako ng mga, sabi ko hindi, love will keep us alive. Kaya maraming salamat po Amang Yahweh El Shaddai sa patuloy po na pagbibigay ng biyaya at pagpapala sa aming pamilya. Thank you po. Amen. Sabi nga kapatid, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Amen? Amen. Sino pa po? May oras pa. Isa na lang po. Sino po? Kapatid, dali ka na. Double time. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Nais ko pong ibalik ang lahat po ng pinakamataas na papurit, parangal at pagsamba sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Ako po ay na-terminate Tuesday, March 11 po yon. After a week po, Tuesday po ulit, pumirma po ako sa bagong amo. At bukas po, Tuesday ulit, ako po uwi ng Pinas para magbakasyon at hintayin po ang aking visa. At tunay nga po na wala pong lingkod at anak ang Diyos na pinabayaan niya. Kahit ano pong mga pagsubok ang dumating sa atin, patuloy lang po tayo magtiwala sa Kanya. Kaya Yahweh El Shaddai, sa iyo po lahat ang pinakamataas na pupurit, parangal at pagsambang muli. Amen. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos. Terminate ka man, bibigyan ka ng bagong amo. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay handa na. Humanda na. Amen. 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 Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen.
Hallelujah. Tayo po'y patuloy na at tayo po'y pangungunahan ng opening prayer ng ating kapatid, Sister Linda. At ang gagamitin ng ating Diyos ay ang ating Brother Hernani Boy Gonzales sa Mabuting Balita. At sa praise and worship naman po, tayo po ay pangungunahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry. Hong Kong. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Nabuhay Yahweh El Shaddai sa pangalan ni Jesus. Salamat po Ama. Kami ay iyong tinipon sa lugar na ito upang ikaw salamat po Panginoon. Kami ay iyong tinipon sa oras na ito mula at simula. Ikaw ay Diyos ko, purihin, Lord. Hallelujah, purihin ka, O Diyos, aming buhay, Yahweh El Shaddai, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Kami ay iyong tinipon sa lugar na ito upang ikaw ay sambahin, purihin, parangalan, sa espiritu at sa katotohanan. Kami ay iyong kami ay iyong samahan. So, kami ay iyong praise the Lord, hallelujah. Ama, sa oras na ito, kaming lahat ay nagkakaisang dumudulog sa iyong dakilang parangalan. Pagpalain niyo po ang araw na ito at ang oras na ito. Pagpalain niyo po ang lahat na dumulog sa iyong dakilang pangalan. Tanging kayo lamang ang nakakabatid at nakakaalam ng aming kinalalagyan sa buhay. Kaya Lord, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyong piling. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat sa aming buhay. Gabayan niyo po at ingatan lahat ng mga hinaing, kung sila'y nangihina, at meron silang kahilingan sa kanilang buhay, Panginoon. Alam namin, Lord, you are really here in the midst of us at handa kayong gumabay, sumaklolo, at ipagkatiwala sa amin ang lahat ng biyaya na aming kailangan. Pagpalain niyo rin po ang iyong anak na iyong sinugo sa araw na ito, na siyang maghahayag na iyong mga salita. Salita na nagbibigay buhay, kalakasan sa aming espiritual na pamumuhay. Nawa po ito'y magrema sa mga puso at isipan ng aming mga kapatid na naririto. At sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa YouTube at sa Facebook Live, Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat, lalo na ang salita. Salita na magiging daan upang kami makasunod ng naayon sa iyong kalooban. Lord, ang lahat ng ito ay aming samot dalangin. To God be the glory. In Jesus' mighty name we all pray. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Amen. Sige po, purihin po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Taas na po natin ang ating mga kamay. Bilang tanda ng may kababaang loob. Amen. Sige po. At i-welcome po natin ang Holy Spirit sa lugar na ito. O purihin ka, O Lord. Holy Spirit.
ating Diyos na malakas na malakas. Amen. Amen. Kayo po ba'y handa na? Amen. Handa na para umindak, sumayaw at magpuri sa ating Diyos? Amen. Amen. Sapagkat wala po tayong ibang papupurihan kundi ang ating Diyos lamang. Amen. Amen. Sige, tayo na po at tayo na po ay iindak, sasayaw sa ating Diyos na buhay at tayo ay sasamba. Amen. Workers, dito na sa harap. Amen. Kahit ako'y may problema, hindi ako magmamamba. Ang Panginoon ay kasama, magtitiwala sa Kanya. Sa kabutihan niya ako'y aasa, sa pag-ibig niya ako'y payaman, sa biyaya niya ako'y pinapala. Kahit na ako'y may problema, hindi ako mangangamba. Ang Panginoon ay kasama, magtitiwala sa Kanya. Sa kabutihan niya ako'y aasa, sa pag-ibig niya ako'y payaman, sa biyaya niya ako'y pinapala. Amen. Alay ko'y magpupuri, pagsamba at pagsasalamat sa iyo, aming Panginoong Jesus. Ikaw ang aking kalakasan, pangalan mo'y aking sandigan. Sa pangako ako'y mananamang. Amen. Sige po. Kahit na ako'y may problema, hindi ako mangangamba. Ang Panginoon ay kasama, magtitiwala sa Kanya. Sa kabutihan niya ako'y aasa, sa pag-ibig niya ako'y payaman, sa biyaya niya ako'y pinapala. Alay ko ay magpupuri, pagsamba at pagsasalamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ikaw ang aking kalakasan, pangalan mo'y aking tanggulan, sa biyaya mo ako'y mananamang. Alay ko ay magpupuri, pagsamba at pagsasalamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ikaw ang aking kalakasan, pangalan mo'y aking tanggulan, sa ako'y mananamang. Sa pangako mo, ako'y mananamang. Sa pangako mo, ako'y mananamang. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Napagod po ba kayo? Hindi. Amen. Glory to God. Sige po. Glory to Christ Muli, Jesus. muli po nating itaas ang ating mga kamay at muli patuloy po nating sambahin ang ating Diyos. Patuloy po natin siyang awitan. Amen. 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 Dahil po, ang Diyos lamang ang siyang mabuti sa ating buhay. Amen. Amen. Wala po siyang ibang nais para sa atin kundi ang kabutihan. Amen. Kaya po niya tayo dinala dito dahil para po sa ating kabutihan. Diba? Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ayon po sa awit 136:1. Purihin si Yahweh
sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay. Yes, Lord. Laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay ating pasalamatan. Amen. Amen. Oh, purihin ka namin Diyos. Dahil ikaw lamang, O Lord, ang nararapat sa aming pagsamba, sa aming pagsasalamat, O Lord, at Yes, sa aming God. pagmamahal. Purihin ka, O Lord. Yes, O Lord. Tanging sa iyo lamang ang kabutihan mo ay higit sa lahat, O Lord. Salamat, salamat, Lord. Ang kabutihan ng nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husno. Sa landas ng pagbaba
Shaddai, El Shaddai, Erkamkol Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Glory to God. Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, through your words containing them, they just could not understand. Your most wholesome word was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkol Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkol Adonai. I will praise you till I die, El I will praise you till I die. El Shaddai. Yes, O Lord Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Father God in heaven, Yahweh El Shaddai, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, Lord, narito kami ngayon, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus, na siya nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang kami ay matubos. Nung umakyat si Jesus sa langit, salamat sa mga huling panahon, isinugo mo ang banal na Espiritu upang maging gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay sa magusot na daigdig nito. Muli nagpapasalamat kami. Thank you, Lord, sa ganitong fellowship, sa itong gawain, kung saan inihayag ay mga salita na nagbibigay kalakasan, nagbibigay pag-asa sa amin at katatagan sa aming pananampalataya sa iyo habang kami naghihintay sa iyo. Samahan mo kami, Panginoon. I-bless mo po ang mga kapatid namin na mga migrante na may day off ng Monday group. Pagpalain mo po sila sa kanilang pagsisikap na makasunod sa inyong kalooban. Pagpalain mo ang kanilang mga mithiin, ang kanilang mga employer, ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Diyos ng pag-ibig.
Palapakan natin ang Panginoon. Paalaala, yung awitin na yan, sabi doon, huwag nating limutin. Kalimutan mo ng lahat. Huwag mo lang limutin na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Amen po ba? Amen. So, ang topic natin nga maganda eh. Let's go, Lord. Let's go, Lord. Lord, tara na, samahan mo ako. Kaya minsan, bakit nagkawindang-windang ang buhay ng maraming tao, hindi naman sinasama nila si Lord sa kanilang lakad. Pag napahamak, sasabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinisi pa ang Diyos. Di ba? Pero pag sinama natin ang Diyos, actually ang plano, dapat sa mga plano natin sa buhay, isama natin ang Diyos. Amen? Okay. Kaya may favorite verse in the Bible, alam ko ano? Kawikaan, Proverbs 16:1, na sa Diyos nyo hanapin, sabi doon, ang iyong iniisip at binabalak sa Diyos mo, isang guni. No? Amen? Ano man ang mga plano mo sa buhay, sabihin mo kay Lord. At kapag maganda yon, sasamahan ka ni Lord. Okay, ang atin pong verse ay Romans 8:28. The Bible says in Romans 8 verse 28, we know that in all things God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ito ang mga salita ng Diyos.
Yes, O Lord Jesus. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. So, itong ating pagdinilay ngayon is about Let's Go Lord. Ay 3 days. No, hinahati po natin yung topic natin. Part 1, bukas part 2, Merkulis, part 3. At sa sunod naman, another topic naman yon, no? Pero kadugtong-dugtong po ito sila. Hindi ito magkahiwalay. Amen? Okay. Bakit ayaw niyo umupo? Talaga, masunurin talaga kayo, no? Let's go, Lord. Alam mo ba kung yung mga binabanggit ni Brother Mike, pag gumawa si boss ng topic, hindi yung matagal na. Nag-uusap-usap kami sa jogging, tinatanong lagi ni Brother Mike, alam mo man topic natin ngayon? Let's go, Lord. So, topic na yun. No? Kaya, ang topic ko nung linggo is about don't give up. Iba naman yung kwan natin doon pag linggo eh. Panoorin niyo yung mga video. At pakinggan ninyo. Hindi kasi makukuha sa isang bisis na yan. Alam mo, di pa? Ang sabi ng mga guro, hindi sila napapagod magturo kahit paulit-ulit. Hindi ko makalimutan yung sabi ng principal ko noon eh. Alam mo naman, ako ang alalay ng principal noon eh. Kasi sa amin sa Negros, baryo. Kung sino yung pinakamatalino, yun ang sinasama nila sa lakad nila. Yung principal namin doon, ako lagi ang kanang kamay niya. Siyempre, pag mag-exam, kung sino maka-perfect, ikaw mag-check ng lahat ng ng test paper ng mga kaklase mo. Lahat ng kwan noon, tinandaan ko sa kanya eh. Alam mo yung paulit-ulit, hindi masama yan. Sabi niya, walang nakaperfecto. Pero, pag paulit-ulit, magagawa mo yung perfection eh. Kaya hindi masama yung paulit-ulit na pakikinig. Sabi niya, ganito yan eh. Paulit-ulit, makinig ka lang lagi. Kahit sa akin, makinig ka, sabi niya. Sabi ko, oo. Ay, yung sinabi mo, ma'am eh, yun din sinabi mo kahapon. Sabi sa Batangas. Sabi ng teacher kong Batangas, ay siya, ano ba masama? Ganito yan, sabi niya. Repeating, the mother of all learning. Intindihan niya? Kaya may mga taong hindi nagtagumpay eh. Alam mo kung bakit? Kasalanan din nila eh. Mayabang. Sa isang pakinig lang, ayos na yan. Oo, hindi maaari yan. Alam mo doon sa Batangas, gusto ko yung ugali ng mga Batanggenyo eh. Lagi nilang kontrahin yung hindi tama. Sabi nga sa Batangas ako hindi nagpapatama, itinatama lang kayo. Iba po yung nagpapatama sa itinatama. Amen? Okay, ito na. So sabi po dito sa ating binasa, bakit may mga tao na pag nag-failure sila sa kanilang plano, sinisisi ang Diyos. Hindi mo naman sinama ang Diyos doon sa plano mo eh. Ang sabi ng Kawikaan 16:1, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Amen. Anong tagumpay makukuha mo kung hindi mo sinasama si Lord sa mga lakad mo, sa mga plano mo? At si Lord, hindi siya sasama sa iyo pag hindi mo sinabing, Lord, let's go.
Gusto man ng Panginoon na tulungan ka, kung ayaw mo namang humingi ng tulong sa Kanya, hindi siya tutulong sa iyo. Because of free will and freedom of choice. Hindi po pwedeng hindi galang ng Panginoon. Ang tao kasi hindi nilika ng Diyos na parang robot na sunod-sunuran. O ito gusto ko. Hindi. Life is what you make it. And the choice is yours. Malaya ka mamili sa buhay mo kung anong gusto mo. No? Pero pagdating ng panahon, wag mong sisihin ng Diyos na sinabi mo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tapos, sasabihin pa, totoo bang may Diyos? Oh my God! Ang tagal mo na nakikinig sa misa, ang tagal mo na nakikinig sa mga salita ng Diyos. Tapos sabihin mo, totoo bang may Diyos? Ha? God is not a God of historical. God is a God of experience. Yun ang pagkakaiba ng mga tao may personal na relasyon sa Diyos na i-experience nila yung presence ni Lord. Hindi lang, narinig ko yan, sinermon na ganito, narinig ko. Ngayon, yung narinig mo, naranasan mo na ba yan? Bakit nakaganyan ang buhay mo? Kasi nakinig ka lang. Ha? Hindi basta-basta yung nakinig ka lang. Sabi ni Lord, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos. At, tandaan nyo lagi yung at. Nakinig ka nga. Ang tanong, isinasabuhay mo ba yun ang pakinggan mo? No? Bakit alipin ka pa rin ng puot, galit, hinanakit? Ha? Tapos sasabihin mo, hindi ko siya mapapatawad, Brother Bay. Magpantay na ang aking mga paa. O, pumantay na nga. Amen? Oo, hindi maari yan. Okay. Ito. Sa ating paglalakbay sa mundong ito, tandaan nyo, ang mundong ito ay punong-puno ng kaguluhan. Amen? Ang mundong ito punong-puno ng fake news. Ang mundong ito punong-puno ng siraan. Ang mundong ito ay punong-puno ng kabastusan. Kaya sinabi ni Jesus, kung gusto niyo makasunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi ni Jesus sa Romans 12:2, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatid niyo ang kalooban ng Diyos kung ano nakalugod-lugod sa Kanya at talagang ganap. Mag-iba na kayo ng landas. Sasabihin mo, Lord, tara na. Samahan mo ako, Lord. Pagdating mo sa One Chai, may club. Sabi ng katamo, sarap dito, ganda mo ba? Sabi Lord, hindi yan, dito ka. Sinasama mo ako tapos, Amen po ba? Tandaan ninyo, hindi natin alam ang bukas. Wala tayong alam bukas. Ang alam natin ngayon lang. Kaya ang sinabi ng Jeremiah 29:11, ako lang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa kabubuti ninyo para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Si Lord, concerned siya sa future mo. Not now. Kahit dito ngayon. Kaya ang mga tao, mga visionary, ay mayaman at pinagpapala. Kasi ang vision po mga kapatid, pag visionary ka, iba po yung nakikita mo sa nakikita ng iba. Yung kanilang nakikita, hanggang dito lang yan.
Pero yung mga taong visionary, nakikita nila 20 years ahead ang mangyayari sa buhay nila. Ang dami akong nagsabi na, alam mo, Brad, kaya nagtipid ako. Ngayon, for good na ako, brother. Milyonaryo na ako, sabi niya. Kasi, ang gusto ko, after 20 to 30 years, uuwi na ako, ang mga anak ko tapos na sa pag-aaral, then I have my own money. Hindi na ako hingi sa mga anak ko ng pera. Bakit? Tapos na sila sa pag-aaral. Yung aking pinaghirapan na kuskus dini, kuskus doon, ngayon nagtagumpay na. Kukuha na ako ng aking long service. Ayun yung mga visionary. Para si Terlinda. Oh, mayaman yan eh. Kahit pusa lang inalagaan yan, pero matindi yun. Kung ang vision mo ganyan, at kasama mo pa sinabi mo si Lord, Lord, itong plano ko, tulungan mo ako, samahan mo ako. Pag nag-thumbs up si Lord, approve. Papasok na ang tagumpay. Hallelujah. Amen? Amen po ba? Pero pag lumakad ka na hindi mo sinama si Lord, hindi natutuwa si Lord na bumagsak ka, pero kasalanan mo yun. Sabi ni Lord, anak, kung sinama mo lang ako, hindi ka sana magkaganon. Kung sinama mo lang ako, anak, sana hindi ka baon sa utang ng 5-6. Tapos, ngayon anak, baon ka na sa utang. Sabihin mo, Panginoon, bayaran mo ang utang ko. Sabi nila, swerte mo naman, nung mangutang ka, hindi mo ako kasama. Nung bayaran, ako na ang pababayarin mo. Di ba nakakahiya kay Lord? Amen. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay magagawa ng Diyos? Amen. Kung lahat ng bagay magagawa ang Diyos, isama mo siya lagi sa lahat ng iyong gagawin. Amen. Amen. Kaya ako pagdating ko dito, let's go Lord. Alam niyo ba na pagpunta ko dito, madalian? Nagsi-celebrate ako ng birthday ko 17. Kinabukasan sabi sa akin sa Amorso, Brother Bay, maghanda ka, bukas aalis ka na papuntang Hong Kong. Sabi ko, bihira, wala mo ng preparasyon. Yung isusuot ko nga, hindi ko alam eh. No? Kung wala ako kapiranggot na damit. At saka isang pares na sapatos. Oo. Pagkadating ko sa airport, nahulog pa ako sa bus. Sus, Ginoo ko yung aking paa na twist. Namaga to. Kasi pagdating namin, Sabado yun 18. Pagdating namin sa airport, sakay na kami ng bus papuntang Saikong. Kasi magtutok ako sa Saikong ng 1:30. Yata, no? 1:30. No? Sabi ng demonyo, babalian kita ng paa. O nangyari nga, no? Pero sabi ko, Lord, let's go, Lord. Ano mang harang dyan, walang pwedeng makakaharang sa plano ng ating Panginoong Diyos. Amen? Yan. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo lagi, isama mo naman si Lord lagi. Isama mo naman si Lord lagi. Sa mga plano mo, sa lahat ng lakad mo. Kaibigan ko kayo ng yung mga taong matalino, hindi bara-bara. Mayroon silang itinerary. Alam mo yung itinerary? Alam mo na kung saan ka pupunta bukas. Alam mo na
kung saan ang pupuntahan mo. Amen po ba? Yan ay ginagamit yan ng mga presidente, mga chairman ng company, sasabihin sa siksitarya. Siksitarya. Ay wala naman siguro kumuha ang sekretarya na pangit at saka yung matanda, tiguang. Karami ng sekretarya. Oh yeah. Ano ang itinerary ko ngayon? Boss, bukas ganitong oras may meeting ka sa ganitong lugar. Araw-araw trabaho ng secretary, yung itinerary ng boss mo. Amen? Yan din ang trabaho ng executive secretary ng presidente ng Pilipinas. Amen? Kasi kung wala yan, sabog. Ha? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. At dapat mo rin malaman, being a Christian, ang itinerary mo going to heaven, hindi impyerno. Amen po ba? Amen. And you know your destiny. Alam mo na kung saan ka patutungo. No? Kaya dapat magbilang ka rin eh. Kung ang edad mo ay 80, aba, kung gusto mo ng 90 years old, may 10 years ka na lang natira. Amen? Hindi yung matanda ka na, tiguan ka na nga, wala ka pa rin alam kung anong gagawin mo. Amen? Yun. Tapos na tayo sa ating introduction. Let's go, Lord. Balikan natin yung binasa natin. Tingnan natin, ha? Sa verse 28, we know that in all things God works for good with those who love Him. Ang tanong, mahal mo ba siya? Those who love Him. Kung mahal mo ang isang tao, o ang Diyos, gagawin mo ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Ha? Do you want God's favor? Iba po yung humika ng favor sa Lord. Iba po yung God's, ang Diyos, ang may favor sa iyo. Kaya tingnan mo si Mama Mary. Mary, mapalad ka sa babaeng lahat. Sa lahat ng tao, kababayan sa mundo, ikaw ang napili ng Ama na magdadala ng kanyang anak sa iyong sinapupunan. At yung instruction ng anghel, si Anghel Gabriel. Sabi niya, Mary, pag lumabas na yung bata, tawagin mo siyang Jesus, ha? Kasi ang kahulugan ng Jesus, siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya lumabas si Jesus, ang pangalan niya, Jesus. No. May nakita ba yung tao? May makita kayong tao na walang apelyido? Ha? Kaya may middle name, may apelyido eh. Kaya ang ginawa niya, ang pangalan niya, Jesus. Yung Christ, yun ang apelyido niya. Dala-dala niya yung power galing sa taas. Jesus Christ of Nazareth. Ang Nazareth, address niya. Kaya, blessed po ako kasi nakapunta ako sa Nazareth. Nakita ko doon kung saan naglalaro si Kristo kasi doon sa Nazareth, dalawa pong simbahang malaki yan eh. Yung isang sambahan, St. Joseph, ang ibaba noon, nandoon pa rin yun, nakapreserve yung carpenter shop ni Joseph. At si Joseph, may malaking rebulto doon sa harapan. Gas-gas na ang kanyang pantalon na maong. Kahihipo ng mga nagpipilgrimage. Isipin mo, may 200 bansa sa buong mundo, pupunta doon. Hihipo lahat yung mga yun, no? Ha? Di pa hipo-hipo rin ako. Ha? Tapos,
yung lugar ni Jesus sa Nazareth, no? Yung pong malaking simbahan doon, yung magkadikit yan, Annunciation Church. Doon naman in-announce ng Anghel Gabriel na si Maria ay magdadalang tao. Kaya Annunciation Church. No? Ngayon, ang ginawa po ng mga Pransiskano, kaya akala natin ang Franciscan Order ay ang kanila pong vow ay vow of poverty. Pero sila po ang pinakamayaman. Kasi lahat ng significant place sa Israel nabili po ng mga Franciscan Order. Doon ko nalaman na pagdating ko doon sa Bethlehem, yung malaking simbahan doon, ay ang nagugwardya doon mga naka-brown na mga pare. Kasi ang ating spiritual director sa Israel, si Father yung ating spiritual director, ay Franciscan Order na pakataas ang katungkulan niya. Kaya retiro na siya. Ang trabaho na lang niya, i-guide yung mga turista na mga Katoliko at mga prayer partner doon. Si Father Carlos. Tapos, sabi niya, tingnan mo na, Brother Bay. Tapos, pupunta kami sa Upper Rome. Kinakwento ko lang siya, yung Upper Rome, nabili na rin ng mga Pransiskano. Mayroon silang tinatawag doon sa Upper Rome na hindi pwedeng pasukin ng mga sundalo, ng mga Romano, pati mga Sinedrin, kasi mayroon silang immunity. Kaya doon nagtago ang mga alagad ni Jesus sa Upper Room. Pagdating sa Gethsemane, nakapreserve yun, napakalawak na lugar, nabili na rin ng mga Pransiskano, sila ang may-ari. Wow, grabe. Tapos pagdating doon sa Capernaum, sa St. Peter Church, pati po yung lugar doon sa Capernaum, ang mga lugar doon, nabili na rin ng mga Pransiskano. Halos lahat ng lugar yata sa Israel, yung pilgrimage site, pag-aari na ng mga Franciscan Order. No? Kaya nung kininto sa akin ni Father Carlos, ito ang bunga ng ginawa ni St. Francis of the Assisi, na lahat ng kayamanan niya, pati pamilya niya, pinamimigay niya at dinodonate niya. Nung mabalitaan ng lahat ng mga pilantropo, pag sinabing pilantropo, sila po yung mabubuting mga tao na naghahanap ng mga taong bigyan ng kanilang kayamanan, kasi mga multi-billionaire ito, silent billionaire sa buong mundo. Naghahanap sila ng mga taong pwedeng pagkatiwalaan na bigyan para mag-glorify ang Diyos. Ang ginawa po, nagbigay po ng donation ang mga pilantropo at ang mga mayayaman sa mga Pransiskano. Yan ang Franciscan Order. Kaya dito sa Pilipinas, may tinatawag na malaking mga katedral, Franciscan Cathedral, kasama ng Franciscan University. Hospital, ganong katindi. Kasi, pagkasama mo ang Diyos, lahat ng pangarap mo, lahat ng plano mo, ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Amen! Si Brother Mike, kukunti pa lang noon ng El Shaddai, wala pang 100. Kaya nga ang member ng tiyahin ko, 50 lang eh. Si Tia Rose, 1985. 84 na umpisa ng El Shaddai. Sa laki ng tuwa ni Brother Mike, na pinagaling siya ng Diyos, si Brother Mike ay geodetic engineer po yan. Magaling magguhit ng mga plano. Gumawa siya ng plano. At kahit wala pa noon ang El Shaddai, maraming tao pumunta siya sa Vatican at pinabasbasan niya sa Santo Papa. Kaya mayroon tayong International
prayer house ang Ambel City, Ambel Shrine. Ang Ambel City, ang shrine natin doon, kung ang mga simbahan ay ang laman lang 10,000 capacity, sa atin sa El Shaddai, more than 30,000 capacity ang ating pong shrine. No? At yan ang legacy ng El Shaddai. Nasa eroplano ka pa lang, nakikita mo doon yung shrine na korting parang krus. Yan ay El Shaddai. Yan ay nilatag ni Brother Mike noon pa. Kukunti pa lang noon ang member ng El Shaddai. Because nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya wala nang pwedeng ikuwan sa atin. Sasabihin ko sa inyo ang El Shaddai, lahat na may krus na Katoliko simula sa katedral, parish press, at mga chapel, may gawain yan ni El Shaddai. Monday to Saturday. Wala po tayong Sunday kasi hiningi po yan ng mga pari, ng obispo, ng kardinal. Brother Mike, huwag mong sabayan ang linggo. Kasi baka yung mga taga El Shaddai hindi na magsimba. Tama. Kaya Sabado ang atin pong family appointment with El Shaddai. Amen? Amen. Kaya hindi tayo lumalabag sa panuntunan ng Catholic Church. Because El Shaddai Charismatic Movement ay under the umbrella of Catholic Church, at ang El Shaddai, ang one po nito, to support the Catholic Church. Back to church. Wala po tayong balak magtayo ng sarili nating kingdom. Amen? So, ito na. Kung ang isang kongregasyon ay sinasamahan ng Diyos, magtatagumpayan kahit anong pagsubok. Amen po ba? Ang tawag po sa atin ni simbahan ng congregation. Ang congregation natin under the Catholic Church, El Shaddai. Okay? So, sabi dito, ano ba meaning ng let's go Lord? Let's go Lord God, and let God. Let's go and let God. Ang ibig sabihin, Lord, mauna ka na. Okay. Sister, alika. Punta ka dito. May illustration. Come. Come. Tapos, follow me. Yan. Sige, yan. Sumunod ka sa akin. O, sino na una? Siya o ang tumawag sa kanya? Pag may panganib, don't worry about that. Dahil hindi ka makipagdigma. Yung Diyos na tumawag sa iyo at sinabi mo, Lord, samahan mo ako, siyang mangunguna. Kung may panganib, ililigtas ka niya. Amen? Tingnan mo. Kaya ito yung ilustrasyon ng lahat ng mga nananalig sa Diyos, lahat ng mga isinasama nila ang Diyos sa kanilang mga plano, sa kanilang malakad, 100% sila ay magtatagumpay. Amen? Bakit? Nasa likod ko lang siya. Sumusunod lang siya eh. Ang makipagdigma, kahit si Satanas ang kalaban mo, kahit lahat ng mga mangkukulam, lahat ng anumang mga elemento diyan sa mundong ito, kahit si Satanas, lahat ng kampo
magpon sa impyerno, pagsamasamahin pa yan, magtatagumpay ka pa rin dahil ang kasama mo, yung pinakamalakas, pinakamakapangyarihan sa lahat, si Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? O ngayon, pag may problema, solve ang problema, ang tagumpay bibigay sa iyo. Sige, balik ka na doon. Amen? Amen po ba? So yung success, ibinibigay ni Lord yan doon. Paano siya, kailangan pa ba ng Diyos yung success? Ay siya na. Hindi siya zero mention. Katulad ng sinabi doon sa Los Angeles. Ginawa lang katuwaan yung sinabi, the creator of the universe, zero mention. Kaya nga, nakita mo yung mga artista doon, ang bahay nila, 20 million, 100 million US dollar. Paano masunog yun? May sariling compound yun, may sariling... Bakit yung apoy napunta doon sa loob ng bahay nila? Kasi actually, ano na sila eh? Noon pa man, wala nang pumapasok doon sa Los Angeles. Alam mo kung bakit? Yung pong simbahan doon, sinara na lang. At alam mo yung simbahan na yun, kasi wala nang pumapasok sa simbahan, pinatayo ng Hotel California. Yan ang history niyan. Kaya pag inawit mo, Hotel California. Naku, Diyos ko po. Hindi mo ba alam na dating simbahan yan? Kaya nung masunog, ilang hektaryo, may 2,500 hectares. Sunog lahat kasi kahit anong patay nila, hindi mamamatay yung apoy. Pero ano nangyari doon? Yung isang mama, nakita niya, nilalamon ng apoy yung kanyang bahay, siya po nakataas ang kamay. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. At natili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katanan. Yung nagsasalmo ng 21, yun yung bahay niya na nilamon ng apoy, hindi nasusunog. Kung ayaw pang magising ng mga tao sa mundong ito, bahala sila. Pinakita na ng Diyos doon. Nasunog. Pero yung estatwa ni Mama Mary ay walang sunog. Pati kay Jose. Pababayaan ba ng Diyos yung ginamit ng Diyos? Si Mama Mary? Kayo mga born again, wag kayong magyayabang. Tapos, yung mga estatwa ni San Pedro, estatwa ni Mama Mary, estatwa ni Jose, dinudurog ninyo. Pag namatay ka, hindi ka makapasok sa langit. I guarantee you. Bakit? Si San Pedro ang may hawak na susi ng langit. Ano ka ba? Tapos papasukin ka niya doon? Ano ka, hello? Amen po ba? Si Mama Mary, mahal na mahal ng Diyos yun, ni Jesus. Kaya nga si John the Beloved, umalis yung iba mga alagad, si John the Beloved nandoon. Bakit? Sinabi niya, anak, narito ang iyong ina. Sinabi niya kay John, ina, narito ang iyong anak. No? Yun ang istorya. Pagkasama mo ang Diyos, sabi nga dito, let God and let go and let God, it means will. Yun yung kalooban niya. Then, sinabi po dito, it isn't business, it means don't worry. Yun ang ibig sabihin. Don't worry, entrust God. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalisa, manalig ka sa Diyos. Amen po ba? But even that exhortation needs some packing and let go
and let God is often implied as some kind of to spiritual, no? Alam mo, yung mga alalahanin, sinabi ni Brother Mike noon, hindi mawawala yan. Habang nandito tayo sa mundo, walang exempted yan. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumiting sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Ngunit tapat ang Diyos. Hindi niya paintulot na kayo subukin na higit sa inyo makakaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Amen? Amen po ba? Ha? Kaya naroon na yung, pag di mo na kaya, let God. Panginoon, inabiling ko sa kamay ko, hindi ko na kaya. Amen? So pag hindi mo na kaya, kailangan mo ang Panginoong Diyos. Eh may mga taong mayabang. Hindi mo na nga kaya eh. Sasabihin mo, hindi ko kailangan ng Diyos. Eh lalong wala kang magagawa. Kasi sinabi mismo ng Diyos, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Amen! O number 2, what the Bible says, let go, let God. Ang sinabi ng Biblia, here is still God, and we remain His creatures and children through faith in Jesus Christ, specifically tells the disciple will receive anything they ask, but only if they have faith. Sinabi niya sa mga disipulo niya, matatanggap nila yan, pero kailangan manalig sila. May pananampalataya ka ba? No? Lahat ng mga may sakit doon, sinasabi ng Panginoon, magaling ka na ayon sa iyong pananampalataya. No? Katulad ng sinasabi ng Panginoon sa Hebreo 11:6, ang lumalapit sa Diyos, dapat maniwalang may Diyos. At dapat, ang lumalapit sa Diyos, dapat maniwalang ang Diyos para mabigyan mo siya ng kaluguran, kaluwalhatian, mga kapatid. And receive anything they ask, but only if they have faith. This means trust in God, in His power to do what He wants to do. No? Ang Diyos natin makapangyarihan. Kaya sabi ni Lord, yung mga hari, mga makapangyarihang bansa, sabi ni Lord, tandaan niyo to. Pagdating ng panahon, walang superpower. Isa lang superpower, kundi ang God. Ano sabi niya? Lahat ng mga bansa sa buong mundo, sabi niya, lahat ng kaharian, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ, the King of Kings, in the Lord of Lords. Wala pong Diyos sa lahat ng mga Diyos, Panginoon sa lahat ng mga Panginoon, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen! Alam mo, maganda awit ito. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He's my King, He's my King. No? Kaya alam mo, sasamahan ng Diyos si Trump. Kasi sabi ni Trump, this is my boss. Pero wag lang siya magmamalabis. Ngayon, pinapauwi niya, may 2 milyong Pilipino. Hindi niya alam, magaling magdasal ng Pilipino. Ang hirap kayo. Lahat ng remittance yun sa Amerika, alam mo ano? Dadaan lahat. Okay, wala nang palusot. Yun. Tapos, pag wala kang dokumento, kahit na ipinanganak yung anak mo sa Amerika, hindi ka pa rin exempted na ikaw ay ano na,
Kaya pati yung mga green card doon, tinitingnan kung paano ka nagkaroon ng green card. Oh. Amen po ba? Kailangan ko ATM card. Palapakan ng Panginoon. No? Amen? Okay. Oh, dito na tayo ha. Oh. 5 ways to let go and let God. Ano yon? 5 ways to let go and let God. How do I take over her are 5 practical step. Ano yung 5 practical step? Recognize when you are overreaching. Number 2, talk to God. Kausapin mo lagi ang Panginoon. Hindi yung puro chismis ang Amen? Pag ikaw lang sa Lord, magsalita ka, nakikinig kayong lingkod. Number 3, surrender your worries and emotion. Yan. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Isuko mo sa Panginoon ang iyong kabalisahan. Anong sabi ng Bible? Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala niyo sa Diyos ang inyong kabalisahan at ang Diyos ang kukupkup sa inyo. Yan po. Kasi ang tao very emotional. At ang tao magaling sumausaw sa emosyon ng iba. Pag nakita mo umiiyak, bakit umiyak ka? Kasi umiyak siya. Oh. Hindi mo naman pala alam kung anong pinag-iyakan eh. Amen? Huwag ganoon. Ang tanong ito, naawa ka. Awang-awa ka. Dapat, tingnan mo rin yung dalawang panig. Naawa ka doon? O alam mo bang ginawa niyan? Ambot sa imo. Amen? Diba, Sister Cindy, no? Dapat ganoon. Balance God. Ang Diyos hindi siya papanig sa ang truth, ang katotohanan talagang papanigan ng Diyos. Maniwala kayo. Amen? Kaya, don't use your emotion. Huwag ka maging emotional. Kunting bagay, Amen po ba? Number 4, stand on God's word. Panghawakan mo yung pangako niya, yung salita niya. Panindigan mo yun. Lord, sinabi mo to. Kaya iba yung mga taong may alam sa salita ng Diyos kaysa doon walang alam sa salita ng Diyos. Kasi pag sinabi mo na sa Diyos, Lord, sinabi po niyo ito sa inyong mga salita. Sabi na, oo nga, sinabi ko yan. Hayaan mo, di kita iiwan, di kita pababayaan. Amen? Okay, number 5, ito, maraming mga taong nagtagumpay pero nakalimutan nila yung mga taong tumutulong sa kanila. Yung practice gratitude. Practice gratitude. Ang mga taong walang utang na loob. Sa umpisa lang yung success mo. Pero magtaka ka, bakit wala ng kasunod? Amen? Alam mo, nung naroon ko sa Japan, yung isang workers doon, tuwang-tuwa siya, sabi, alam mo, Brother Bay, salamat sa Diyos, nakita tayo. Mayaman ako ngayon, doon sa Osaka. Inimbitan ako. Sabi niya, alam mo, ang laki ng utang na loob ko sa iyo. Bakit? Nangutang ka ba sa akin? Siya, hindi.
Nung magtok ka 1994, nandun ako sa malapit sa Kalabaw. Ha? Ang topic mo noon, isuko niyo sa Panginoon at magbagong buhay ka na, tutulungan ka ni Lord. Eh, ang trabaho pala niyan sa Lunita, nangahanting ng mga puriner. Isipin mo, sa dami niyang, sabi ko, nakakailang kasi isang gabi. Naku, 10, kulang yan. Sabi ni sister, ay. Alam mo, pagkatapos noon, iyak ng iyak ako doon sa may Kalabaw. Nung sinabi mo, isuko niyo ang buhay niyo sa Panginoon, tutulungan kayo ni Lord kung gusto niyo talaga magbago. Ang hiningi niya, Lord, kung totoo ka, mayroong mag-alok sa akin ng kasal, yung isa sa mga customer ko. Ipadala mo. Ay binalikan siya ng hapon. Tapos inalok siya ng kasal. At hindi nagtanong ang hapon kung anong trabaho mo. Ngayon, mayaman siya. Ha? Kaya pag pumunta ako doon sa Nagoya, ang Nagoya kasi layo ng Mindanao, Osaka, brother, kailan ka na rin dito? Hindi ko makalimutan yung sabi niya, ikaw ang ginamit ni Lord. Kaya dahilan kung bakit, hindi ako nagpaliko-liko dahil may utang na loob ako kay Brother Mike. Ayaw kong masaktan si Brother Mike pag nagtayo ako ng ministry. Pag ako'y umalis dito, anong sasabihin ni Brother Mike? Yan si Bay, janitor lang dati yan. Walang utang na loob. Amen? Diba? Kaya hanggang dito ngayon, ipinaglalaban ko yan. Magsalita ka ng masama kay Brother Mike, bubugbugin kita. Hindi. Nung naroon ako sa Brunei, sinabihan ako ng mga workers, Brad, huwag ka magsalita laban kay King Bolkiah. Pag narinig ka ng mga Brunanian, nagsalita ka ng masama kay King Bolkiah, papatayin ka. Dahil mahal na mahal nila ang kanilang hari. Ganon. Alam mo, ang utang na loob, huwag niyong kalimutan yan. Magtanaw kayo ng utang na loob sa mga taong tumulong sa inyo, sa mga magulang ninyo na nagpalaki sa inyo. Kaya ang assignment ninyo, basahin niyo ang Ephesians 6:1 hanggang 4. Ayan, magsitayo na tayo. Ephesians 6:1 hanggang 4. Nandoon. Grabe yung sinabi ni Lord doon. Ang mga tumalima doon, hindi pababayaan ng Diyos, pagpapalain ng Diyos ang kalangkan, ang kanilang buhay. Taas natin ang ating mga kamay, pikitan ang mga mata, itaas na rin ang mga bag ninyo at mga prayer requests, mga wallet. Sandigan ko. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lang
kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ay laging sandigan ko. Wala pong mga taong ang sandigan nila ang salita ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. Sila po'y tinulungan, pinagpala ng Panginoon dahil paninindigan ni Lord ang kanyang mga salita. Panginoon, patuloy mo pong i-bless ang aming bayan, ang bansang Pilipinas, yung pagkakaisa, pag-unawaan at pagmamahalan. Pagpalain mo rin po, Lord, ang mga kapatid namin na patuloy na nanonood, nakikinig sa iyong mga salita. Samahan mo po sila. Lalong-lalo na itong Monday group na patuloy silang dumadalo at nakinig lagi sa iyong mga salita. Lord, alam mo ang kanilang mga pangarap sa buhay. Alam po ninyo ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Alam din ninyo ang kanilang mga employer, kung sila man po'y mabait o masungit. Lord, kayo na po ang bahala sa mga kapatid kong ito. Pagpalain mo rin kanilang pamilya sa Pilipinas para hindi sila mag-alala. Ganon din po ang kalakasan, kalusugan. Ito lang po ang kayamanan ng mga kapatid naming mga DH dito sa Hong Kong. Ingatan po sila at ingatin sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming buhay ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. And God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Manatili po tayo nakatayo at ati pong dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagbukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo ugat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang ng bitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay.
maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong hindi ka maaano. Ikaw nagmamasid at sa iyong panonood iyong mamasdan. Yang masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa inyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparaon tsak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukan silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpala na mahabang buhay at ang nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring padala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Monday. And see you tomorrow.